Pumasok na sa isang tahimik at delikadong yugto ang presyon laban sa Iran nitong Huwebes, ika-9 ng Abril 2026. Hindi na lang misil, drone o pagsabog ang sentro ng krisis ngayon. Lumakas na ngayon ang posibilidad na hindi na maging ruta ang Dubai na tumutulong sa Tehran sa usaping pinansyal. Habang gumuguho na ang 2 linggong tigil putukan ng Iran at Estados Unidos, nananatiling halos barado ang kipot ng Hormuz at naging mahalaga ang papel ng mga Emirado sa bagong yugto. Ano nga bang nangyari? Pagkatapos ng halos 6 na linggo ng digmaan na nagsimula noong Pebrero 28 ng sugatan ng Iran pero may lakas pa rin para magbanta sa Hormuz. Sino ang nasa sentro nito? Ang pamahalaan ng Iran, mga Emirado, Estados Unidos at mga tagapamagitan mula Pakistan. Paano? Sa pagtatangkang gawing instrumento ng Tehran ang rutang pandagat. Instrumento ng presyon, pinag-aaralan ng mga Emirado na tamaan ang pinakasensitibong bahagi ng rehimen, pera at komersyal na network sa Dubai. Bakit? Lumabas na sa militarang labanan at naging usapin ng ekonomikong kaligtasan. Simple ang sentrong punto ng temang ito. Ang Dubai sa loob ng maraming taon ay nagsilbing lagusan palabas para sa Iran, nagbibigay ng kalakalan, lohistika at pinansyal na sirkulasyon tuwing humihigpit ang mga parusa. Ito ang pangunahing linya ng pamagat. Ito ang nagbibigay kahulugan sa banggaan na yon. Kapag nagsara ang lagusang ito, mawawalan ng hangin ang rehimen. Hindi basta-basta nabuo ang pag-iisip na ito. Inilarawan na ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos sa mga kamakailang aksyon kung paano ginamit ng mga network ng Iran ang mga kumpanyang panakip sa Emirates, mga account sa labas ng Iran, mga money changer at peking dokumento para ilipat ang kita mula sa langis at pundohan ang militar ng Iran. Noong 2020 binanggit ng Washington ang paralelong sistemang pagbabangko ng rehimen, tinukoy ang mga operator na naglaban ng bilyon-bilyong halaga gamit ang mga kumpanyang panakip at estruktura sa labas ng Iran. Hindi lang kapitbahay sa heograpiya ang Dubai, kundi mahalagang bahagi rin ang pinansyal na sistema. Ngayon, may isang kilos na kinatatakutan ng Tehran. Iniulat ng Reuters na pinag-aaralang i-freeze ng mga Emirado ang bilyon-bilyong dolyar na assets na konektado sa Iran na posibleng umabot sa RQ50 bilyon. Hindi lang ito technical na issue. Isa itong banta na alisin ang lagusan ng mga dayuhang salapi, bayad at panakip sa kalakalan at bahagi ng network na nagpapanatili sa rehimen sa kabila ng mga parusya. Sa simpleng salita, hindi ito magiging armadong pag-atake. Isa itong higpit sa pananalapi na posibleng mas masakit at mas tumagal. Mas lalong bumigat ito dahil nananatiling sakal ang Hormuz. Bumaba ang daloy sa mas mababa sa 10% ng normal. Sinabi ng pinuno ng ADNOC na sa praktika, sarado ang kipot at may 230 barkong kargado ang nakatigil. Patuloy pa ring nais ng Iran na magtakda ng mga kondisyon sa pagdaan at umabot pa sa paglilimita sa pang-araw-araw na pagdaan. Dahil dito, halos 20% ng langis sa mundo ay naiipit sa sensitibong lagusan na nagpapanatiling balisa ang merkado at napapataas ng presyon sa reyon. Sa totoong buhay, dama na ito sa bulsa at estratehiya ng mga bansa. Para sa mga Emirado, kung mapapatuloy silang bukas gaya ng dati matapos ang mga pag-atake at pagharang, para na rin nilang pinapalala ang problema. Para sa Iran, ang pagkawala ng Dubai ay ibig sabihin ng pagkawala ng oras, access, dayuhang salapi at tiwala, lalo na ngayon na mas kailangan ito ng kanilang ekonomiya. Hindi na resolba ng tigil putukan ang problema, bagkus binago lang ang anyo ng labanan. Akala'y tigil putukan pero nauwi sa agawan ng mga paraan ng panggigipit. Sa isang banda, sinusubukan ng Iran na gawing instrumento ng presyon ang Hormuz. Sa kabilang banda, pinag-aaralan ng mga Emirado na gawing instrumento ng pagsakal sa pananalapi ang Dubai. Ito ang pinakamalaking balita sa ngayon. Tuloy pa rin ang labanan sa Golpo, ngunit posibleng mula sa mga bangko, mga sonang malaya, kumpanya ng siguro at mga autoridad sa kalakalan manggaling ang pinakamatalim na desisyon. Dahil dito, direkta ang pahayag, pumasok na sa digmaan ang Dubai nang hindi na kailangan magsimula ng bagong pag-atake. Pumasok ito na nagsimula na nitong bantain ang pinansyal na sandigan ng Tehran. Kung tumindi pa ang pressure, posibleng magpatuloy ang matigas na pananalita ng Iran, palakasin ang puwersa sa Hormuz at pahabain ang tensyon, pero mas limitado na ang galaw nila. Dito nagiging makabuluhan ng pamagat. Maaring hindi rin agad nakita ng gobyerno ng Estados Unidos na ang isa sa pinakamabigat na sandata laban sa Tehran na yon ay hindi pambobomba
kundi ang pagsasara ng rutang matagal nang tumutulong sa rehimeng makaligtas.